Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Paglaban sa fake news, isa sa mga tututukan ng bagong talagang spokesperson ng Kamara. Itinalaga si Atty. Princess Abante bilang tagapagsalita ng Kamara para paigtingin ang transparency at matiyak na tama at napapanahong impormasyon ang ibinababa sa media at publiko. Ngayon ang unang araw ni Abante bilang spokesperson kung saan binigyan din niya ang kahalagahan ng mapagkakatiwalaang datos sa harap ng fake news. I believe I will assume starting today. As House spokesperson, I will be working closely with all of our media friends here sa House to give the official statements from the House leadership, give updates sa mga exciting times that we are looking forward here sa Congress in the next coming months. As far as I know, yes, na merong hiwalay na spokesperson for the House aside from the members of the House. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Recently, House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information for the House. What I intend to do is to just deliver truthful statements as much as possible, mas maintindihan hindi lang ng mga kaibigan natin sa media, kundi mga mamamayan din mismo. Mahimay natin ang mga impormasyon na mas maiintindihan ng tao kung ano tong mga polisiya na sinusulong ng Kongreso at para saan at bakit nakakabuti to sa mamamayan at sa buong bansa. We need to have an effective communicator, and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Of course, as part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings, but I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Handa rin makipagtulungan si Abante sa mga miyembro ng House media sa pagbibigay ng mga opisyal na pahayag at updates sa Kamara. Si Abante ang anak ni outgoing Manila Representative Benny Abante at dating spokesperson ni outgoing Manila Mayor Hani Lacuna. Meron na pong spokesperson ang House of Representatives. Ito po ang kauna-unahan sa pagkakaalam po natin na nagkaroon po ng opisyal na tagapagsalita, ito pong House of Representatives. Ito ay sa katauhan ni Atty. Princess Abante, ang anak po ng kongresista dyan po sa lungsod ng Maynila. Unfortunately, natalo na si Congressman Benny Abante. Siya po pala ay tagapagsalita po ng local government unit ng City of Manila. At nakikipag-ugnayan din naman siya sa mga kasamahan dyan po sa House of Representatives. Dahil nga po ang kanyang ama ay isang kongresista. Pero una ko lang siyang nakita, actually, nung nag-viral po yung kanyang talumpati kung saan binira niya po ito pong si Sara Duterte. Kitang-kita po natin kung gaano kagaling magsalita itong si Princess Abante. Napakalayo sa tinusta niya noong mga panahon yon. Balikan po natin ang tagpo na yon. Kasi ito pong si Sara Duterte, sa panahon ng pangangampa niya, pinersonal niya talaga. Yung mga mawanu, mga kushkales, mga kongresista, na sa tingin niya kalaban niya. Majority naman po ng siniraan niyang mga kongresista ay nanalo, except ito pong si Congressman Benny Abante. Labas mo ang props ko. Anong distrito tayo? Sinong congressman natin?
tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6. District 6. Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Anyways, ganun talaga ang laro sa politika. May nananalo, may natatalo. Napaganda itong inisyatibo na ito ng House mga bossing. Kasi alam po ninyo, isa talaga sa mga problema ng mga ahensya sa ating gobyerno sa kasalukuyan ay kung paano po nila maidi-deliver sa kalaman po ng publiko yung mga programa na ginagawa na po ng ating gobyerno. So with this kind of initiative na may official na tagapagsalita ang House of Representatives, tingin ko isa yung sa aspeto na maipapakalat sa ating mga kababayan at malalaman ng ating mga kababayan kung ano-ano pa yung ginagawa ng House. At isa din sa mga problema na kinakaharap ng Kamara ay yung mga bumibira sa kanilang mga fake news peddler. Kaya abangan na lang natin kung ano pa ang mga pangyayari na kaabang-abang. Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.